Guys, ito yung isda na dala natin, iuwi natin, ilalagay natin sa tank. At ito pa yung mga ibang kailangan natin. At meron pa dun sa likod ng sasakyan, may mga accessories pa. So, check natin ito mamaya, makita nyo kung ano yung ilalagay natin sa bago nating tank. Alright, let's go! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? So magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So ngayon guys, biyahe tayo at ngayon ito yung araw na kung saan kukunin na natin guys yung ilalagay nating isda dun sa aquarium. So ngayon, biyahe ako papunta ng Manila. So pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung magaganap at kung ano yung mga mangyayari, no? So samahan nyo guys, tara, let's go! So yun, sa magandang araw ulit sa inyo. At guys, ito, pupunta tayo ng Manila para kunin yung bagong isda na ilalagay natin sa ating aquarium. So sobrang excited na ako. Pero bago ang lahat guys, makalipas yung isang buwan, ito guys, mula nang i-deliver sa atin ng Joy Joy Pet Shop yung ating aquarium dito hanggang sa may pasok, no, sa ating area na kung saan, ayan, mapapansin nyo yung aquarium natin. So dati ito yung pangarap ko lang to. At hindi rin natin inaasahan na aabot sa punto na ganito talaga yung mangyayari. So pasalamat ako sa mga tao na sumusuporta at patuloy na walang sawang tumatangkilik at nanonood ng ating vlogs, sa lahat ng mga tao na andyan palagi, di ba? Grabe, napaka-solid guys. At eto, mapansin nyo guys, nag-start na tayo mag-clean ng mga filter media mula nung pagkakasetup ng ating aquarium at hinugasan natin dahil kailangan bago natin isalpak is talagang maayos at malinis na lahat sila para wala na tayong poproblemahin. Alright, so nakita nyo yung mga media na ginamit natin dyan. Meron tayong back roll, meron tayong ceramic media, at hanggang sa makita nyo dito yung first look ng tank setup natin. Grabe, sobrang excited ako at sobrang masayang masaya ako dito dahil isa sa mga pangarap ko yung magkaroon ng ganitong setup. 2 hours later. So guys, ayan, after ng ilang minuto na pagdidrive, so nandito tayo sa location. Pero pasensyaan nyo na kasi hindi na natin na i-video, no, kung paano natin na-pick yung lahat ng mga kailangan. Guys, ito yung isda na dala natin, iuwi natin, ilalagay natin sa tank. At ito pa yung mga ibang kailangan natin. At meron pa dun sa likod ng sasakyan, may mga accessories pa. Check natin ito mamaya, makita nyo kung ano yung ilalagay natin sa bago nating tank. Alright, let's go! A few moments later. Alright guys, kakauwi lang natin dito sa ating bahay. So ito na yung mga additional na kinuha natin. So gaya na sinabi ko guys, nag-add pa ako ng Baki roll. Ito. So kung mapapansin nyo sa setup natin dito, ayan, so kulang pa siya, di ba? Ayan, so ito yung pupunin natin mamaya. Hugasan muna natin and then pipill up natin to para mapuno lahat. So itong tank natin is 2 weeks na mahigit na nagra-run. And then guys, ito pa yung mga ibang additional na binili natin. So meron tayong sponge filter. Ito guys, ito napaka-solid na itong bagong labas na sponge filter. Kasi imagine niyo, yung ordinary na sponge filter is usually foam lang, di ba? Na nakikita nyo as in ganito lang siya. Pero tingnan nyo naman guys, ayan, may Baki roll sa gitna. Ayan, may media. Ayan, oh. Ayan, napaka-solid. So dual purpose din yung filter na to. Sa mga nagpaplano at gustong order ng mga ganitong klase ng filter, check nyo yung link na ilalagay ko dyan sa comment section. Alright? So check pa natin yung iba. Tapos nag-avail tayo ng air disc. Ito yung malaki. Ayan, labas natin. So ito yung mga additional guys, ilalagay natin ito mamaya dun sa ating tank. Tapos meron tayo ding test kit. Ayan, oh, from Shanlon. Ayan guys, water test kit. So kailangan na kailangan to guys dahil dito sa ating setup napaka-importante na tama yung parameters bago tayo mag-release ng isda. So napaka-importante na yun sa pag-iisda talaga. At syempre, hindi mawawala dyan yung panlinis ng tank. Ito na may stick. Ito siya guys, na may scrubbing pad sa dulo at saka foam. And then magabili tayo ng fishnet. So ayan, fishnet. Tapos guys, ito, pakikita ko na sa inyo. Teka, buksan natin yung ilaw.
Guys, papakita ko muna sa inyo yung setup natin ito. Bali guys, ito gamit na natin dito yung Proc light na submersible light. Ayan o, 4 feet yung length. Ayan, ito yung setup natin guys. And then, yung ilalagay natin dito guys, gaya na sinabi ko sa inyo, na sorpresa at mabigat-bigat yung ilalagay natin dito dahil isa sa mga pangarap kong isda ito na makikita nyo. So, bigyan ko muna kayo ng hint, no? Pakita ko sa inyo guys. Eto guys. Alright. Ayan, certificate guys, ayan o, from Oriental Sunrise guys. Super red. Ayan o, super red arowana. What? Sana all. Alright. Grabe, sobrang excited na ako na mailagay yan dito sa ating tank. At makita rin ninyo guys dahil talagang matagal ko na rin pinangarap magkaroon talaga ng ganitong arowana. So pakita natin siya. Ito na yan guys. Unahin na muna natin tong, meron kasi akong sinabay na butterfly pleco na maliit-liit pa. So palalaki na lang natin siya. Kung nakikita nyo rito. So ayan siya. So acclimate na muna natin to. Alright. Ayan o. So acclimate muna natin. At ito guys, pakita ko na sa inyo yung napaka-solid. Grabe, ginabi na tayo guys. So guys, ito, pakita ko sa inyo guys yung ating super red. Ayan oh. Wow. So medyo stress pa sa biyahe kaya acclimate muna natin. So pakita ko sa inyo guys dito sa taas. Alright. Ayan guys. Ayan na guys, acclimate muna natin. So napaka-importante ng pag-acclimate para hindi may stress yung ating isda. At para maka-adapt sa temperature guys. Ayan. Grabe. Solid. So ito, aabangan nyo to sa ating channel na kung saan ito yung i-update natin. Alright. So guys, habang naka-acclimate yung ating mga isda, so dito muna tayo sa test kit natin. So ang gamit natin dito is Shanlon Aqua Water Test Kit. So ayan, tinesta natin yung tubig natin sa tank at inantay na lang natin yung result para dito sa ammonia. So ang result natin dito sa pH, ito lang, isa. Medyo mataas lang tayo ng kaunti kasi dapat ang arowana natin, ang pH level niya is pumapasok dapat sa 6.0 or hanggang sa 7.0 dapat. Yan yung best or ideal na pH para sa mga arowana. Since ang kulay ng pH natin is mataas, around nasa 7.8 yata to. Hindi ako nagkakamali. Ayan. So medyo mataas siya. So yung ammonia naman, naantay na lang natin. Tapos 5 minutes kasi ang waiting time natin dito para makita natin yung result. Yung atin namang nitrite, bali pumalo lang siya ng 0.01. Ayan. So okay na yan, mas mababa. At yung chlorine naman, ayan, tinest natin, walang chlorine, 0. Alright, so dito lang tayo nagkatalo sa pH na medyo mataas. At hintay pa natin dito kung may papasok na ammonia. Alright, sana walang ammonia. So kasi yung tubig natin dito is around 2 weeks na naka-cycle, na naka-on yung ating pump system. And then mamaya, so sabi ko nga sa inyo, fill up natin lahat dyan. So pahinga lang ng konti. At lahat ng mga to is i-assemble natin and then papakita ko sa inyo yung mga yan. Alright guys, so update tayo. Ito yung super red natin. So naka-acclimate. So ang ginawa natin kanina is naka-float lang siya and then ngayon pinapasukan natin siya ng tubig. So pinatay muna natin yung ilaw para makapag-adjust agad din siya para hindi masyadong may stress. And then ito yung ating result ng test kit. So yung ating inaantay kanina na ammonia, so pumalo siya ng I think 0.1. Ito. So normal lang naman yan, good pa rin. Ayan. Pero itong pH, so 7.8, so sabi ng mga napagtanungan natin na expert is okay pa rin daw yan at wala namang halos epekto. So again, disclaimer lang, hindi tayo expert sa pag kikip ng arowana, pero syempre may mga idea na rin tayo dyan bago tayo magsimula. Again, eto guys, yung paggamit ng test kit, sinasuggest ko talaga to sa mga fish keeper. Kasi napaka-importante nito na dapat alam nyo kung ano yung parameters ng tubig nyo dito sa tank bago kayo maglagay ng isda or kahit anong gusto nyong alagaan dyan. So napaka-importante siya kasi yan yung buhay ng mga ilalagay nyo dyan. Yung tubig dapat quality, yung parameters dapat okay. So napaka-importante nun. So guys, dito naman sa baba is na-pull na natin yung mga filter media natin, yung bakerol. Kita nyo naman guys, inasort natin ng nakaayos. So parang cheese roll
Ang dami. So ayan, so goods na to. Waiting game na lang tayo sa ating pag-start. So ayusin lang natin dito siguro yung etong sponge filter. So ilalagay pa natin yan dun sa loob. And then etong air disc naman na to is mag-add tayo guys. So pasensya na makalat pa dito. So yung air disc ilalagay natin dun sa ating pump sa baba. Ayan kung makikita nyo. So again guys, ang gamit natin dito is Aquaspeed na A4000. So try and tested na yan. So guarantee, quality, and sa pricing naman is affordable siya. So matagal na tayong gumagamit ng Aquaspeed dahil subok na natin. So meron na kasi tayong mga nagamit before no, na ibang brand. Pero yun nga, hindi rin nagtagal. So dito lang talaga ako nag-stick dahil nga nagustuhan ko yung quality at performance niya. Ganon din dito, meron tayo ditong Wave Maker na Aquaspeed pa rin. So yung brand na ginamit natin. And then meron pa tayong mga ibang stocks gaya nun. Meron tayong Wiki dito na AC/DC pump. So pang emergency, just in case na mawala ng power supply, mag-brown out, magagamit natin siya. So ayan muna. So pakita ko sa inyo guys yung final output pag na-release na natin yung ating Super Red and then yung ating full setup. Alright? So guys, ito, nugasan ko muna yung sponge filter. Medyo natuwa rin ako dito sa bagong labas ng sponge filter na to. Bali, ito siya, 2913. Ayan. Yung pinaka-code niya. So anong special dito sa sponge filter na to? Guys, ito meron siyang malaking bucket roll dun sa loob. So ayan siya pag tinanggal nyo. Ayan. So bukod sa napipilter niya yung pinakadumi dun sa bottom or sa mid section ng tank, meron pa siyang media sa loob. So nakakatulong din yan kasi binabahayan ng beneficial bacteria. So ayun, pinakita ko lang sa inyo kasi bago lang din to. So kung gusto nyo umorder guys, PM nyo lang or i-check nyo lang yung link dyan sa comment section. Alright, tapos gagamit din tayo ng Aquaspeed na dual air pump para dyan sa ating air disc at dito sa ating sponge filter. Alright guys, ito yung unang sipat no, sa bago nating Arowana. So Super Red. Grabe. Pangarap lang natin to dati guys, pero ngayon nasa atin na ngayon. So hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman natin ngayon. At medyo makalat pa pero ito yung ating undersump. Pakita ko lang sa inyo. Ilagyan natin siya ng background na ilaw. Alright, ganda oh. Maayos tingnan guys, napaka-solid. Alright guys, ito na yung final setup natin kasama ng ating Super Red Arowana. So ayan siya. Ayan, grabe, napaka-solid. So guys, hindi ko na banggitin kung saan natin siya na-avail yung Arowana na to, pero hindi ko rin in-expect na aabot tayo sa punto na ganito kasi dati pangarap lang natin to. Usually nakikita nyo naman sa vlog, di ba? Nag-update tayo ng mga Arowana. So marami pang plano dito sa tank na to. Abangan nyo yung mga magiging update kung paano natin siya i-groom, kung paano natin papalakihin, yung diet at yung ibang gagawin natin dito sa setup natin. Alright? Marami pa tayong video na nakaabang at plano dito sa tank na to kasi may dalawa pa ako na pinaplano na kasama na magiging tankmate nito. So hopefully ma-acquire din natin siya sa mga susunod or sa mga darating na panahon, ano? Ayan, so wag lang natin madaliin. Ayan guys, grabe, napaka-solid. So again, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta, sa lahat ng mga tao nang titiwala sa atin, sa lahat ng mga walang sawang nanonood ng ating vlogs. Maraming salamat sa inyo. At kundi dahil sa inyo hindi tayo aabot sa mga ganitong pagkakataon. Wala pang pangalan tong Arowana natin, pero comment down below guys, baka may idea kayo na pwede nating ipangalan sa kanya. Ayan. Grabe, napaka-smooth na ito gumalaw, no? Napaka-solid. Sa mga susunod na update natin guys, abangan nyo dahil yun, magpapakain tayo dito, pati mga water change na gagawin natin. Abangan nyo yun guys lahat. At yun nga, kung bago ka pa lang sa channel ko at mahilig ka sa fish keeping content, sa lahat ng pets na pwede nating alagaan, please like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Maraming salamat sa inyo guys. So abangan nyo yung mga ibang update na magaganap dito at manatili kayo nakatutok sa atin. Maraming salamat sa inyo. Until the next vlog. Peace, yo, let's go!